Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 52. Ang batang mula sa nakaraan. Nagmulat ng mata si Lucas, sugatan at pagod, ngunit ang isip niya'y gising at puno ng tanong. Ama, ano bang nangyari? 16 na taon na ang nakalipas. Ano ang ugnayan ni Ina, ni Don Ricardo, at ng Rosa Negra? Tahimik muna si Miguel. Alam niyang matagal na itong itinago, at ngayon lang oras para sagutin. Ngunit bawat salita ay may bigat, bawat sagot ay maaaring magbago ng pananaw ni Lucas sa nakaraan. Hindi pa rin makapaniwala si Lucas sa lahat ng nangyari. Habang nakahiga sa kama, tinanong niya ang ama niya ng diretsyo, puno ng kaba at curiosity. Ama, ano ang ugnayan ni Ina sa Rosa Negra? Bakit siya at si Don Ricardo, at sila pa rin ba ang dahilan ng lahat ng nangyari sa atin? Tahimik si Miguel, nakatingin sa anak. Alam niyang mahirap ipaliwanag, ngunit oras na para harapin ang katotohanan. Ang bawat tanong ni Lucas ay may bigat, bawat sagot ay may kasamang alaala ng nakalipas, ng 16 na taon. Tumahimik si Lucas habang hinihigop ang bawat salita ng ama niya. Tahimik na kwento, puno ng bigat at nakaraang lihim. Ang iyong ina, wika ni Miguel, mabigat ang boses. Isa siya sa mga Rosa Negra. Nakilala ko siya 6 na taon bago maganap ang digmaan sa pagitan ng Rosa Negra at ng pamilya Monteverde. Noon, wala pang alitan, at walang alam si Don Ricardo sa kung anuman ang namamagitan sa amin ng iyong ina. Ayokong malaman niya na may anak ako at may dugong Rosa Negra, kaya inilihim ko iyon. Akala ko, tapos na ang lahat, at nakabaon na sa limot, pero hindi pa pala. Ngayon, naghihiganti na sila sa laban na sila mismo ang nagsimula. Tahimik si Lucas, ramdam ang bigat ng nakaraang lihim. Ang bawat salita ni Miguel ay tila sumasalamin sa galit at paghihiganti na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Napalunok si Lucas. Magulo ang isip niya, hindi niya maintindihan ang kabaligtarang kwento. Bakit mo nasabing sila ang nagsimula? Tanong niya, halatang naguguluhan. Ang sabi nila, sila ang naghihiganti. Kung ganoon, paano naging sila ang unang sumalakay? Huminga ng malalim si Miguel bago sumagot. Iyon ang pinaniniwalaan nila, wika niya. Dahil iyon ang itinanam sa isipan nila ng mga unang henerasyon ng Rosa Negra. Lumaki sila sa kwento ng galit at paghihiganti. Sandaling tumigil si Miguel, mabigat ang kasunod na salita. Pero ang totoo, tayo ang naging biktima. Ang mga naghihiganti ngayon, sila ang mga batang nabuhay noong digmaan, mga inosenteng nawala ng magulang dahil sa magulong labanan ng Rosa Negra at ng pamilya Monteverde. Nanatiling tahimik si Lucas, unti-unting nabuo sa isip niya ang mas masakit na katotohanan. Ang digmaan ay hindi lang kwento ng tama at mali, kundi kwento ng mga sugat na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Muling nagsalita si Lucas, mas mahinahon ang tinig ngunit puno ng paghahanap ng sagot. Paano naman kayo nagkakilala ni Ina? Napatingin si Miguel sa malayo, tila muling binabalikan ang nakaraan. Iniligtas ako ng iyong ina noon sa bingit ng kamatayan, wika niya. Nakita niya akong duguan sa tabi ng ilog, malapit sa kuta ng Rosa Negra. Sa kabila ng panganib, kinupkup niya ako, pinatuloy, kahit tutol ang ilan sa kanyang mga kababayan. Tahimik na nagpatuloy si Miguel. Doon ako nagpagaling. Doon ako muling nagpalakas. At sa mga araw na iyon, doon nahulog ang loob ko sa iyong ina. At siya rin sa akin. Sandaling tumigil si Miguel, saka idinugtong ang salitang may pinakamabigat na kahulugan. At ikaw ang naging bunga ng pagmamahala na iyon. Nanatiling tahimik si Lucas, damang-dama ang bigat at init ng kwentong ngayon lamang niya lubos na naunawaan. Nagpatuloy si Miguel, mabagal ngunit puno ng pait ang bawat salita.
May alitan na noon ang Rosa Negra at ang pamilya Monteverde, ani niya. Magkakalaban sa negosyo, sa teritoryo, at sa kapangyarihan. Huminga siya ng malalim. Lumaki ka sa piling ng iyong ina sa loob ng 6 na taon, kinuha ka nila, inilayo ka sa akin. Nanatiling nakapako ang tingin ni Miguel sa sahig, tila pasan ang isang kasalanang matagal ng binubuhat. Walang nagawa ang iyong ina. Maging siya ay bihag ng batas ng Rosa Negra. Tahimik ang silid. Sa katahimikang iyon, unti-unting nauunawaan ni Lucas na ang buhay niya ay hindi bunga ng simpleng desisyon, kundi ng mga panuntunang mas malupit pa sa kulungan. Hindi pa rin tumitigil si Lucas sa pagtatanong. Mabigat ang dibdib niya habang binubuo ang mga salita. Bakit hindi ka bumalik? Bakit tumagal pa ng 6 na taon? Saglit na natahimik si Miguel bago sumagot. Gustuhin ko man, hindi pwede, ani niya. Mabigat ang alitan ng 2 angkan. Nasa pagitan tayo noon, at wala akong lakas para kontrolin ang mga pangyayaring iyon. Bumigat ang kanyang tinig. Kailangan kong pumili, sa akin ka, o sa iyong ina. Tumigil siya sandali, saka marahang idinugtong. Kaya hinayaan kitang lumaki sa piling ng iyong ina. Ayokong saktan ang damdamin niya sa paglayo sa iyo. Ayokong agawin ka mula sa kanya. Nanatiling tahimik si Lucas. Sa katahimikang iyon, unti-unting nauunawaan niya na ang pagkawala ay hindi palaging dahil sa kawalan ng pagmamahal, minsan, ito'y dahil sa mga desisyong walang tamang sagot. Biglang naputol ang katahimikan. Si ina? Marahang tanong ni Lucas, nanginginig ang tinig. Patay na ba talaga siya? Nagbugtong hininga si Miguel. Isang buntong pa ng bigat ng mga taong lumipas. Hindi ko alam, sagot niya. Ikanalma niya ang sarili bago magpatuloy. Ikaw na lang ang inabutan ko pagkatapos ng madugong labanan. Pero ang iyong ina, hindi ko na siya nakita simula noon. Saglit na natahimik si Miguel, saka idinugtong ang katotohanang matagal niyang ikinubli. May kutob pa rin ako na buhay pa ang iyong ina. Tinago man o bihag, hindi ko alam. Ibinaling niya ang tingin kay Lucas. Kaya pinalabas ko na lang na patay na siya. Ayokong magtanong ka pa. Ayokong maghanap ka sa isang mundong hindi ako sigurado kung saan siya naruroon. Nanikip ang dibdib ni Lucas. Sa isang iglap, ang patay na alaala ay muling nabuhay, kasabay ng isang pag-asang mas masakit pang buhatin kaysa sa kawalan. Biglang may bumalik na alaala sa isip ni Lucas. Isang panaginip, mula pagkabata hanggang ngayon, na paulit-ulit niyang binabalikan. Isang eksenang hindi kailanman kumukupas. Marahan siyang nagsalita. Ang panaginip ko nung bata pa ako, totoong nangyari yun, di ba? Nagangat siya ng tingin, puno ng paghahanap ng sagot. Hindi lang yun basta panaginip. Sa kanyang isip, malinaw ang larawan. Tumatakbo ang kanyang ina, takot na takot, habang mahigpit siyang yakap, umiiyak sa kanyang bisig. At sa kabilang kamay nito, may isang batang babaeng inaakay. Sino ang batang babaeng yun? Tanong ni Lucas, halos pabulong. Naputol ang eksena sa bigat ng tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Nanatiling tahimik si Miguel. Hindi agad siya nagsalita, tila pinipili ang bawat salitang bibitawan, alam ang bigat ng katotohanang susunod. Sa wakas, marahan niyang binasag ang katahimikan. Ang batang babae, wika niya. Naaalala ko na siya. Tumingin siya kay Lucas, seryoso at mabigat ang tingin. Siya ang nag-iisang anak ni Don Gustavo Mondragon. Biglang huminto ang mundo sa isang pangalang matagal nang nakabaon sa nakaraan. Kung nagustuhan ninyo ang episode 52, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.